US President Donald Trump ibinida ang kanyang mas pinatinding America First policy. Sa kanyang speech sa Kongreso, ilang mga Democrat nag-walk out. Nawawalang fighter jet ang Philippine Air Force, natagpuan na sakay nitong 2 piloto, patay. China namataan na naman sa resupply mission ng AFP sa West Philippine Sea. Kumusta kaya ang naging operasyon? Supreme Court Associate Justice ipinababalik ang bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. State health insurer dapat na rin daw i-overhaul. Inflation bumaba sa 2.1% nitong Pebrero. Presyo ng mga pangunahing bilihin bababa pa raw ayon sa mga opisyal. At LeBron James naging kauna-unahang NBA player na makascore ng 50,000 career points. Ibinida ni US President Donald Trump ang American Dream sa kanyang unang joint congressional address mula nang makabalik siya sa Oval Office. Dinepensahan din ni Trump ang mga hakbang na ginagawa niya para baguhin daw ang Amerika at sinabi niyang he's just getting started. Narito ang agenda report ni May Rodriguez. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Yan ang deklarasyon ni US President Donald Trump sa kanyang unang address sa joint session ng Congress simula ng kanyang triumphant return sa White House. Radikal ang mga pagbabagong isinulong ng 78-year-old Republican billionaire sa kanyang unang buwan sa Oval Office. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Sa kanyang speech, dinepensahan niya ang kanyang America First policy. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. Ang trade war niya laban sa ilang mga bansa. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. At ang crackdown niya sa burokrasya. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Malapit na rin daw matapos ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. May ambisyon din si Trump pagdating sa global space race. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. Bukod sa America is back, mariin ding sinabi ni Trump na America will no longer be woke. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. Tumagal ng higit 1 oras at 40 minuto ang speech ni Trump sa Congress. Ito na ang pinakamahaba by any US president. Para sa agenda, May Rodriguez, Bilyonaryo News Channel.
Sinalubong naman ng protesta ang joint congressional address ni US President Trump. Nag-walk out ang ilang mga House Democrat. Ang iba tinawag na sinungaling si Trump. Pinalayas naman ang Texas Congressman na si Al Green matapos tumayo at sigawan si Trump. Samantala, matindi ang batikos ng Democrat leaders sa kanilang rebuttal speech. So, do his plans actually help Americans get ahead? Not even close. President Trump is trying to deliver an unprecedented giveaway to his billionaire friends. He's on the hunt to find trillions of dollars to pass along to the wealthiest in America. And to do that, he's going to make you pay in every part of your life. Grocery and home prices are going up, not down, and he hasn't laid out a credible plan to deal with either of those. His tariffs on allies like Canada will raise prices on energy, lumber, and cars, and start a trade war that will hurt manufacturing and farmers. Your premiums and prescriptions will cost more because the math on his proposals doesn't work without going after your health care. Meanwhile, for those keeping score, the national debt is going up, not down. And if he's not careful, he could walk us right into a recession. Natagpuan na ang nawawalang eroplano ng Philippine Air Force. Bumagsak daw ito sa Bukidnon na ikinamatay ng 2 piloto. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Nito lang February 21, ibinida pa ng AFP ang ating mga FA-50 sa maritime cooperative activity sa West Philippine Sea kasama ang French Army. Kahapon, inihayag ng Air Force na nawawala ang isang FA-50 jet fighter na kabilang sa ilang air assets na nagsasagawa ng night flight mission mula sa Cebu. Kanina, malungkot na binalita ng FAP na natagpuan na ang nag-crash na FA-50 at nasawi ang 2 piloto nito. Sa panayam sa Abante Radyo sa AFP Eastern Mindanao Command, inulat na kaninang umaga natagpuan na ang wreckage ng fighter jet at ang mga labi ng 2 piloto sa Mount Kalatungan sa Barangay Mirayon, Talakay, Bukidnon. Through sa 4th Infantry Division, natagpuan lang po na just kanina yung FA-50 po natin, pati yung mga piloto po natin. Gravity po ng wala po, hindi pa po natin siya ngayon na mabanggit. Lang po natin is yung result lang po is nakita na po siya. Ayon sa PAP, dahil sa insidente ay grounded muna ang 11 natitirang FA-50 sa ngayon para magbigay daan sa ginagawang investigasyon. Pero tiniyak ng Air Force na patuloy ang pagsali ng air assets sa mga nakaschedule na maritime exercises. Mahigpit din daw nilang babantayan ang himpapawid ng Pilipinas. Magbibigay tulong din ng PAP sa mga pamilyang naulila sa insidente. Hindi pa man isinapubliko ng AFP ang pangalan ng mga nasawing piloto. Nag-post na ng pakikiramay ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 10 para sa naulilang pamilya ni na Major Salangoy at First Lieutenant AJ Dadula na ikakasal na sana sa kanyang fiancé. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Bahagi raw ng information warfare ang pagpapakalat ng fake news na dating pag-aari ng China ang Palawan. Mission accomplished naman ng Armed Forces sa pag-resupply sa mga tropa sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Francis Folve para sa detalye. No untoward incident. Walang naidokumentong panibagong pambubuli ang China sa huling rotation and resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal nitong Martes. Kita sa video mula sa Navy ang pagdaong ng MB Lapu-Lapu sa BRP Sierra Madre para magdala ng supplies sa mga tropang Pinoy na nakaestasyon doon. Ayon sa AFP, ito na ang ika-6 na rore na tahimik lang na nagmasid ang China. Naidokumento ang mga ito noong July, September, November, December 2024 at nitong Enero at Marso 2025. Dagdag ng AFP, isinasagawa ang mga RORE mission ng may koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Sa pinakahuling datos ng Philippine Navy, 9 na China Coast Guard vessel at 2 People's Liberation Army Navy ship ang namataan sa Bajo de Masinloc. Tig 7 CCG vessel at PLA Navy ship naman ang nasa Ayungin Shoal.
Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabilang ang mga ito sa 260 na mga barko mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang na-monitor na dumaraan sa WPS. Iginiit naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang patuloy na presensyang ito ng mga barko ng China sa WPS ay malinaw na paglabag sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at soberanya at karapatan ng Pilipinas. Pero sabi ng China, igalang ng Pilipinas ang commitment nito. Huwag rin daw palakihin ang issue at makipagtulungan sa China para ma-manage ang maritime situation. Wala naman silang sagot sa kaliwatkan ng batikos sa lumabas na kwento sa social media ng China na ang Palawan ay dati raw nilang pagmamay-ari. 1,000 taon daw itong kinilala bilang Senghe Island at dapat raw itong ibalik ng Pilipinas sa kanila. Sabi ng AFP, walang basihan sa kasaysayan ang kwentong ito. Information warfare is being waged against us. The battlefield is the cognitive domain or the minds of the Filipino people. Information warfare is designed to shape the perception of the Filipinos. Pinalagan din ito ng National Security Council at sinabing fake news lang ito. Sa pahayag ni Secretary Eduardo Anyo, imbento ito ng China na layong baluktutin ang kasaysayan, lituhin ang publiko at hamunin ang soberenya ng bansa. Giit ni Anyo, ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas base sa 1898 Treaty of Paris at 1900 Treaty of Washington. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nangako ang Transparency Commission ng Commission on Elections lalo na't nagkalat raw ngayon ang tinatawag na false election profits. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Magiging secure at transparent ang halalan sa darating na Mayo. Yan ang pinanindigan ng Commission on Elections sa isang forum ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinisigurado ng komisyon na bawat ganap at hakbangin ng COMELEC dokumentado, pati nga raw manufacturing ng mga automated counting machine, kasama ang Citizens Arm at ang media. Ito po, napuntahan nila yung manufacturing plant, kung saan ginagawa, paano, gano'n ka-efficient, ano ang paraan ng pagbubuo ng isang makina. Sinama sila, kasama ang members ng media, kasama ang election practitioners, kasama ang Citizens Arm. Pinuntahan po nila para lang makita. Yun yung issue ng transparency. Sa ginanap na forum, ipinakita ni Garcia sa iba't ibang election watch groups kung paano gumagana ang mga ACM, mula sa pag-shade ng mga balota hanggang sa transmission ng mga boto sa COMELEC Central Server. 2 hanggang 3 segundo ang kakailanganin bago tuluyang pumasok sa ACM ang inyong voting sheets. May estimated 14 seconds para i-verify ng ACM kung valid ang pag-shade sa mga balota at kung naka-assign nga ba talaga ang voting sheet na ipinasok sa presinto kung saan ka bumoto. Pagkatapos, lalabas sa 14-inch na screen na ito ang picture ng balota mo na magsisilbing resibo kung tama ang nakuhang impormasyon ng makina. Ayon sa COMELEC, 100% sure sila na hindi magkakamali ang mga ACM sa pagbasa ng mga boto o di kaya sa pagpipreview nito sa mga lalabas na ballot picture. Kung meron man daw magrereklamo, maaari silang mag-fill out ng isang challenge form na maaaring maging isang basihan ng isang election protest. Sa isang pahayag na inilabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dapat daw mag-ingat ang publiko sa tinatawag nitong false election profits. Kasunod yan ng pagsasampa ng isang cyber libel complaint ng COMELEC kay Vice Mayoral Candidate Attorney Harold Respicio. Sa isa kasing viral Facebook video, pinakita ni Respicio kung paano umano pwedeng i-hack ang resulta ng halalan. Buwelta ng CICC, masyadong complex ang automated election system para i-hack ng ganoon kadali. May buwelta rin si Chairman Garcia sa mga nagsasabing hindi tumatanggap ang COMELEC ng kritisismo. Nilalabanan lang daw nila ang disinformasyon. Pero ang problem po kasi natin is how do you fight disinformation, misinformation, and fake news? Okay lang po, sabihin natin incompetent kasi mga taga-COMELEC. Wala pa tayong problema doon. Hindi po debatable yon. Baka nga tanggapin pa namin yon. Pero pag sinabi po natin na yung machine ay nakakonect sa internet, teka po muna, mukhang hindi po tamang kritisismo yon. Kasi mukhang fake news po yun or misinformation. Kasi kahit po yung mga experts natin, mag-a-agree, hindi po siya nakakonect. Kahit po si Sir, ay mag-a-agree, hindi po siya nakakonect sa internet. Eh, paano po yung lawyer po siya eh? Accountant, nanggaling sa, sabi niya, number 1 na accounting firm sa buong mundo.
tapos expert sa IT. Paano nakakonect po sa internet? Hindi po ba something is wrong with that? Target ng komisyon na makuha ang international certification ng security at integrity ng automated election system bago matapos ang Marso. Dagdag ni Garcia, pati Department of Science and Technology magsasagawa ng kanilang sariling pagsusuri sa mga makina para masiguradong transparent at malinis ang halalan sa Mayo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Umatras na ang veteranong aktres na si Nora Honor sa party list race. Sa halip ay susuportahan na lang daw niya ang grupong Kabayan. Si Honor dapat ang second nominee ng bagong People's Champ Guardians Party List. Malugod namang tinanggap ng Kabayan ang suporta ng aktres. Sa ibang balita, isang resolusyon ang inihain sa Senado para imbestigahan ang pagguho ng ilang mga tulay sa bansa. Kasama riyan ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak noong February 27. At kaugnay niyan, makakausap po natin DPWH Secretary Manuel Bonoan. Secretary Bonoan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Sir, si PBBM mismo gusto pong malaman kung sino daw dapat ang managot dito sa pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Meron na ho ba kayong initial findings tungkol dito? Meron na po kaming technical assessment and investigation that was conducted by our people in the field and dito sa mga Bureau of Design namin dito sa Central Office, who went there after just after the collapse of that segment. So they have already submitted their initial investigations on the collapse of that segment of that bridge, Santa Maria Kabagan Bridge. No? So that bridge kasi po was actually detailed engineering designed by a local consulting firm. He completed the detailed engineering design in 2013 po yata, 2013. And the civil works started late 2014. And the construction work continued on until 2018. Pero hindi pa ho nadaanan ng mga sasakyan yan because there were some retrofitting works that were needed to be done. At that time that were decided to be done actually while it was initially completed. So yung retrofitting works actually involved actually yung sa para earthquake and some adjustments in the design at tulay. When the retrofitting works were completed in 2023 and in 2024, we opened, the contractor opened the bridge in February this year, no? For light vehicles only kasi he wanted actually to see if anong performance ng bridge nagawa. But unfortunately, nung inopen niya yung bridge, there were several passages of heavy vehicles, mga trucks na overloaded. And in February 27, February 27, nag-collapse yung Secretary, siguro segment. ang tanong ho dito, ang naging problema ho kaya ay yung pagdaan nitong overloaded na truck o meron hong problema mismo talaga doon sa tulay? This is what we are trying to do, but initially po, ang kuha namin dito, well, the initial conclusion that we are looking at now is actually because of the passage of the heavily loaded trucks, which na-overstress yung some of the segments of the bridge by more than 200%. Kasi yung mga trucks that passed by in convoy, actually, we're weighing, actually, ang estimated namin is actually about more than 100 tons, no? When in fact, dapat lang ang permissible weight na design for that is actually about 44 tons. Yung mga ganun po. Halos kalahati, Secretary. Halos kalahati lang po nung dumaan na truck na yan
ang pwedeng dumaan dito sa tulay na ito, 44 tons, sabi niyo po. Yung weight, yun po. Yung bigat ng truck. Dapat ganun po. And ang kwan po kasi, they were in convoy at that time. Pero ang information po namin, since it was open, marami na po yung dumadaan na ganun ding klaseng truck. And that night, when it collapsed, tatlo po yung magkakasunod na truck. Yung una, nakalampas pa rin eh. Yung pangalawa, yun po yung sumusunod sa naunang truck, yun ang naabutan ng pagbagsak ng third span. Balikan ko po yung sabi niyo, Secretary, 30 truck ang dumaan. Yung una po ay nakalampas. Dalawa. Dalawa lang po. Dalawa lang po. Tatlo po sila. Yung isa nakalampas. Yung pangalawa po, yun ang inabutan ng pagbagsak. Yung pangatlo po, umatras na. Umatras. Secretary, pasensya na ho kayo sa baka simpleng tanong. Ano po? Magkano ho itong bridge na to? How much is it, sir? 1.2 billion nata. 1.2 billion po yung from the start to the finish, including all the detailed mga consultancy services and yung construction works. 1.2 billion. At ano ho ang haba nito, Secretary? I think about close to 1 kilometer po yata ito, 900, if I'm not mistaken, 980, 960 meters. So, tatanungin ko na po yung aking simpleng tanong. Sa ganito ho bang kamahal na tulay na 1.2 billion, na 1 kilometro po ang layo, kapag meron ho bang dumaan na mga overloaded na truck, ay sadya ho talagang magko-collapse ng ganyan, nakabago-bago, sir? Ay, siguro naman na hindi naman siguro na magko-collapse kaagad yan. Sa tingin lang namin hindi magko-collapse kung hindi yung parating may dumadaan na truck. Because it will overstress naman yung tulay pagka tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga heavy trucks. Yun lang po ang Kung pa isa-isa lang, I think hindi naman po siguro. But in time, pagka marami na po yung dumadaan yan, talagang mai-stress naman at mai-stress yung members ng tulay siguro. Kaya ako nga po natanong yun, Secretary, I hope you don't mind. I need to ask this again. Dahil kakabukas lang po hindi ho ba? Yes, but actually ganito po yun. I think yung tulay na yan is not yet turned over to the government, no? And actually doon po sa yung result of the investigation, hindi po talaga pinapadaan yung heavy trucks, yung mga trucks muna. Nakalagay po doon sa signboard nila from both ends of the bridge that only for light vehicles are allowed. Trucks are not allowed. Ganun po. Because they're just trying to see how the retrofitting works would perform actually. In fact, dapat the department would have scheduled actually yung confirmatory loading test muna bago naman padaanin yung mga all kinds of traffic. And who's supposed to do that confirmatory loading test? I think this is the department. It's part of the ng department for it to accept the bridge. Pero hindi po nagagawa. So hindi po nagawa yun? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. We were able to speak to Governor Rodito Albano, sir, no? Ang sabi nga niya, he was just presupposing. He told us that this design that you had mentioned back in 2013 is a Japanese design. Pero for obvious reasons... Go ahead, sir. Let me correct. Yung final detail engineering design for the bridge is actually done by a local consulting firm. So originally Japanese design and then finalized by a local firm. Would that be correct, sir?
I don't think it was done by a detailed engineering design by a Japanese firm. No, wala ho. I don't have any record on it na sinabi nila na meron ng detailed engineering design ng Japanese consultant or whoever. But the final detailed engineering design that was approved by the department at the time was prepared by a local consulting firm. So, the initial conclusion of the investigation would point to overloading, sir. Ay yung pong... For now, because we are still continuing our assessment on the integrity of the bridge, or if there would be anything that we'll find kung ano pa yung other causes of the collapse of that segment. Okay. Kasi for me, I think it's a new bridge, but there were retrofitting that had to be done. That is why I said let's look further into the structural integrity of the bridge actually, and how it was designed and how it was constructed. And to follow up on that point you made, Secretary, para na rin po sa aming kaalaman, bakit ho ba ang bagong gawang tulay ay agad-agad nire-retrofit? Is that regular? It's not regular. That's why I have asked our people actually to look deeper into the reasons why it has to be retrofitted, and why it took so long actually after the initial works have already been done. Kaya yun po ang pinatitignan ko pala kung bakit nga. Okay, last question. At any rate, whatever it is actually, that bridge is under the warranty of the contractor. All right. Just as a last question, Secretary, handa naman po ang DPWH makipagtulungan dito po sa ikinakasang investigasyon ng Senado, sir? Yes, opo. I think I would just like to find out. I mean to say that actually itong tulay na ito was actually initiated during the past administrations. Just so happened that the collapse nangyari lang dito sa administration na ito. So we will try to... That is correct, sir. We will of course cooperate to the best that we can. Actually. Maraming salamat po sa inyong oras, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dating Duterte spokesperson Harry Roque nanindigang hindi siya pugante at may karapatan siyang lumabas ng bansa. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Camp Aguinaldo. Mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Suportado ni Senador Cynthia Villar ang posisyon ni Senate President Chis Escudero na hindi sila dapat madaliin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinagot din niya ang mga batiko sa sinasabing political dynasty ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa susunod na kongreso na raw dapat ikasa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Senator Cynthia Villar. I don't think we can do that. Maybe they will just pass the rules and all that. Dami namin mga kapatid na pass their bill. Plus, mahirap yung rules and regulations. I don't think I will be part of the impeachment. It's the next one.
Dumating ang impeachment complaint sa Senado sa huling araw ng sesyon nito kung kailan magre-recess na raw sila. Kaya para kay Villar, hindi makatwira na pilitin ng mga senador para lang balikan ang impeachment, lalo na't may mga senador at mga pamilya nila ang sasabak sa eleksyon. Pero ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kailangang unahin muna ang trabaho nila bago ang halalan. Kaya't binabalak na nitong magsumite ng proposed rules para mapabilis ang proseso. Una na itong winelcome ni Senate President Cheese Escudero na sinabing ang impeachment trial ay magsisimula sa Hulyo. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. At hindi nila pinadala earlier. Huling termino na ito ni Villar bilang senador. Tatakbo na si Villar bilang kinatawan ng Las Piñas sa House of Representatives. Sakaling mapasa ang impeachment sa 20th Congress, wala raw siyang balak maging bahagi ng House Prosecution Team para sa paglilitis kay VP Sara dahil hindi naman daw siya abogado. Hindi rin daw siya naghahangad ng mas mataas na posisyon sa Kamara kahit pa may history na ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na umupo bilang kauna-unahang babaeng House Speaker. I just want to live a simple, productive life. Ang kanyang anak na si incumbent Representative Camille Villar, tumatakbo naman sa Senado. Kung manalo, makakasama na niya ang kapatid na si Senator Mark Villar. Madalas mabanata ng pamilya Villar kapag usapang political dynasty. Masama yung dynasty na niloloko mga tao. Diba? Di ba mas maganda if you have if your family likes to serve and you're serving the people well and you're honest and you're hardworking, there's nothing wrong with it. Nanindigan din si Villar na qualified ang kanyang mga anak na maglingkod sa gobyerno. At sa huli, nasa taong bayan pa rin naman daw ang desisyon kung iluluklok sila sa pwesto. When you talk of dynasty, they get elected, they're not appointed. So if you don't like dynasty, then don't vote for them, diba? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Hindi na natutuwa ang Makabayan Bloc ng Kamara sa bagal ng pag-usad ng impeachment ni VP Sara. Tila paglabag na raw sa konstitusyon ng pagkakaantala ng kaso sa Senado. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na nilalabag na ng Senado ang konstitusyon sa patuloy nitong hindi pag-aksyon sa inihaing impeachment complaint ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang tugon ni Castro matapos sabihin ni Senate President Cheese Escudero na walang bilang ng lagda ang sasapat para madaliin niya ang impeachment trial. Dapat fourth read na nga yung fourth read nga yung sinasabi immediately. Kahit yung ating mga constitutionalists, yung mga law experts, dapat talaga hinarap na ng Senado itong impeachment. So tingin ko sila yung parang nagbabiolate ng Constitution itself. Sa kabila ng paglalatag ng impeachment trial calendar ni Escudero na nakatakdang simulan sa June 2, nababagalan ang kongresista dito. Siguro magkaiba kami ng ng pananaw ni SP. Alam ko attorney siya. At ako ay pangkaraniwang teacher lang. Ang alam ko lang talaga ay yung dapat magkaroon na ng trial para magkaroon na ng accountability si Vice President. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Bataan Representative Geraldine Roman na malayo na masyado ang itinatakdang pagsisimula ng paglilitis. Meron tayong buwan ng Marso, buwan ng Abril, buwan ng Mayo, saka June 2. Those are 3 months. Sayang yung panahon. And for me, that does not really define what forthwith is. Tingin din niya may kinalaman sa papalapit na eleksyon kung bakit hindi pa rin nasisimulan ang impeachment trial, isang buwan matapos itong maitransmit sa Senado. Ang tanong dyan ano bang susundan natin? Diba? Yung ating political career na hindi naman kinakailangan matalo ka dahil lang dun sa possibility na yon, o yung ating constitutional mandate. The question is it the right thing to do? I think more compelling reason yung constitutional mandate. Payo naman ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kamara sa Senado, simulan na ang ilang bahagi ng proseso ng pagtalakay sa impeachment.
Before the impeachment trial proper, no, may mga procedural na dapat pang gawin ng Senate. Baka po pwede na silang umusad doon. Like for example, yung pagtitake ng oath ng mga senador, like yung pagpa-file, yung pagsasubmit ng answer. At least medyo may usad na nakikita tayo, di ba? Sa darating na weekend, magdedesisyon ng Makabayan Bloc kung ano ang kanilang magiging susunod na hakbang. At kung ano man ito, dedepende pa rin sa Senado kung masisimulan na ang impeachment trial. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Nanindigan si dating Duterte spokesperson Harry Roque na may karapatan siyang bumiyahe sa labas ng bansa dahil hindi naman daw siya kriminal. Pero giit ni Senador Risa Hontiveros, krimen ang pagtakas ni Roque sa congressional summons. Nagbabalik si Hannah T. Mukhang hindi raw naiintindihan ni Senator Risa Hontiveros ang sitwasyon ni Attorney Harry Roque. Ayon yan mismo sa dating Duterte spokesperson. Matapos tanungin ni Hontiveros sa Bureau of Immigration sa isang Senate probe kung nasaan na si Roque. Depensa ni Roque, hindi raw siya tumatakas sa batas. Wala rin daw warrant of arrest o hold departure order laban sa kanya, kaya't may karapatan daw siyang magbiyahe. September 2024 pa nang pagdesisyonan ng House Quad Committee na idetine si Roque dahil hindi siya makapagbigay ng mga dokumentong isinabpina para sa investigasyon sa Pogo. Una nang lumutang ang pangalan niya ng madawit sa isang high-profile Pogo operator na si Cassandra Ong. Mula noon, naging mailap na siya sa mga otoridad. Alam niyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Is he still in Dubai? November 2024, naghain si Roque ng counter-affidavit sa Abu Dhabi para idepensa ang sarili sa qualified human trafficking complaint na isinampa ng PNP-CIDG kaugnay ng natuklasang trafficking sa isang Pogo hub sa Porac, Pampanga. The last information that we had against on the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung wife and then nagbound for Dubai. And there's also a sighting of Harry Roque also in Dubai. Lumabas sa hearing na pagkatapos ng Dubai na malagi pa si Roque sa Shanghai ng isang araw bago tumuloy sa Macau. Sinubukan din daw ni Roque na lumipad mula Japan patungong US pero hindi siya pinayagang makasakay ng eroplano. Pero meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis, supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. Hanggang ngayon, wala raw impormasyon ng BI kung nasaan si Roque. Habang iniimbestigahan ang kanyang mga paggalaw, active si Roque sa social media at walang humpay sa pagbanat sa administrasyon. Sabi pa niya, huwag daw maniwala sa fake news laban sa kanya. Agad namang bumuelta si Hontiveros. Ironic daw na may karapatan si Roque na mag-travel, pero mismong BI ang nagsabing posible siyang gumamit ng peking immigration clearance o baka na merong tumutulong sa kanya. Mismong si Roque rin daw ang umaming flight from congressional contempt ang ginagawa niya na anyay paglabag sa batas. Kung wala naman daw nilalabag si Roque, tanong ng senadora, bakit iligal ang pag-alis niya at bakit ayaw niyang bumalik? Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Naniniwala ang isang mahistrado na panahon na para i-overhaul ang PhilHealth. Pinuna rin niya ang paglipat ng bilyong-bilyong pisong pondo ng state insurer sa National Treasury. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ibalik ang 60 billion pesos na excess funds sa PhilHealth. Yan ang naging panawagan ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co sa ikatlong session ng oral arguments sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Co, kung mananatiling sobra ang pondo ng PhilHealth, nararapat lamang na gamitin ito para itaas ang mga benepisyo ng mga miyembro. So in that case, maybe PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth to the government for anchor program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people.
Dagdag pa ni Ko, mukhang dapat na rin i-overhaul ang board ng PhilHealth dahil hindi umano sila sumusunod sa batas. Sinabi kasi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na binabase lamang ng PhilHealth ang kanilang budget sa dami ng members na kasama sa database. Lalabag ito sa Section 37 ng Universal Healthcare Act na nagtatakda ng iba't ibang source ng PhilHealth funds. Question din ni Ko kung kinukonsidera ba ng PhilHealth ang buwis na inilalaan ng Kongreso para sa subsidies sa tuwing magsasagawa sila ng budget request. Sagot ni Domingo, nakadepende sa pangangailangan ang paggamit ng budget. Kung susundin lang daw kasi ang project fund ceiling o availability, mayroon daw mga mas nangangailangan na maaaring hindi mapunan ng ahensya. Buwelta ni Ko, nililimitahan lang ng PhilHealth ang kanilang pondo. Aniya, gumagawa ng sariling formula ang ahensya at hindi kinukonsidera ang subsidies mula sa mga buwis. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding, there's a limited need of our people for health. Sinabi naman ni Domingo na nananatiling secure ang pagbibigay ng benefits ng PhilHealth sa mga miyembro nito dahil garantisado raw ito sa ilalim ng National Health Insurance Act. Your Honor, if it pleases the Court, Section 58, the sovereign guarantee, even without this maneuver of the 89.9, government can and always will increase the benefits. Sinabi ni Domingo na mahalaga ang ginaganap na oral arguments dahil pinagtitibay nito ang prinsipyong use it or lose it na naghihikayat sa mga ahensya ng gobyerno na gastusin ang kanilang pondo. Gayunman, iginiit niya na hindi ito naaangkop sa mga GOCC o government-owned and controlled corporations tulad ng PhilHealth. Sa kabila nito, sumasang-ayon naman daw sila sa mga obserbasyon ng Korte Suprema at sinabing ikokonsidera ng ahensya na itaas ang kanilang insurance benefits. Ipagpapatuloy ang oral arguments sa darating na April 29. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Inflation itong Pebrero bumagal sa 2.1%. Susunod yan sa agenda. Traffic check ngayong Miyerkules sa Commonwealth, Batasan, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan, both lanes. Patuloy na tinatrabaho ng gobyerno ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Isa raw kasi ito sa nakatulong para bumaba ang inflation noong Pebrero. Narito ang agenda report ni Sue Jin Kim. Bumagal ang inflation o ang antas ng pagbilis ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2.9% noong Enero, nagsettle ito sa 2.1% dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay at kuryente at transportasyon, ang tatlong sektor na may pinakamalaking ambag sa gastusin ng mga pamilya. Patuloy rin ang pagbagsak ng presyo ng bigas na naglalaro sa 48 hanggang 64 pesos kada kilo. It may further slow down or maintain its negative inflation if magiging, kasi di ba may plan ang DA din to further reduce yung maximum suggested retail price of imported rice. If that will happen, that would affect yung ating, it may affect our inflation for rice next month. And also, yung sinasabi ng DA na expand yung coverage or yung access ng Kadiwa rice next month sa malls, sa supermarkets. Ayon kay Del Prado, ang pagbaba ng inflation ay resulta rin ng mga interbensyon ng gobyerno upang mapalawak ang supply at access sa murang bigas. I think may impact na yung ating food security emergency na dineclare ng DA because of this reduction in the prices of rice coming from NFA buffer stocks. Bumagal din ang inflation sa mais. Mula 3.6% noong Enero, naging 0.7% noong Pebrero. Pero hindi lahat ng produkto ay bumaba.
Lumobo ang inflation ng baboy sa 12.1%. Reason for the high price now, alam naman natin ngayon yung ASF. I think the supply because of ASF is causing the high price for meat, particularly pork. Pero may inaasahang pag-ease ng presyo, oras na maipatupad ang maximum suggested retail price sa karne. We expect pag na-implement ito and given other things constant, it can slow down yung inflation ng pork pag na-impose ito. Samantala, ang sektor ng transportasyon na isa sa mga may mataas na inflation noong mga nakaraang buwan ay nakapagtala ng mas mababang presyo. Dahil ito sa mas murang presyo ng petrolyo at ilang pagbabawas sa pamasahe sa pampublikong transportasyon. Maliban sa pamasahe sa barko na malaki ang sinipa, nag-start ang spike nito noong December. So ship fare for February 2025 tumaas ng 2,713.70. Kumpara noong January 2025, it's lower, 2,413.70. Bilang paghahanda sa La Nina, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na magpapatupad ang gobyerno ng mga programa sa water management, financial assistance at credit support upang maibsan ang epekto nito. Ang February inflation rate ay mas mabagal pa sa binigay na forecast ng Bangko Sentral na 2.2 hanggang 3%. Inaasahang magiging big factor ito sa desisyon ng Monetary Board pagdating sa inaantabayanang policy meeting sa Abril. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Kumpiyansa ang Agriculture Department na lalong bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero ang ibang grupo, hindi kumbinsido. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Malaki raw ang ambag ng ginawang food security emergency ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, nakatulong sa pagpapababa ng inflation ang paglagay ng maximum suggested retail price sa bigas. Sa ngayon, target ng gobyerno na ibaba pa sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice. Sa current trend ngayon, there's a high likelihood na we can reach yung 45. Kasi we started nga at a very high na MSRP, 58 pesos, and then naging 55, 52, now we are at the level of 49. Sa sandaling magtalaga na rin ng MSRP sa baboy, tingin ng DA, lalong makatutulong ito na mapababa ang inflation sa buong bansa. Sa Marso Adjust, plano ng DA na ilatag ang pinal na MSRP sa baboy. Now we're seeing 220, 230, maximum siguro to 14 presyo ng farm gate. So that alone will contribute 10 to 20% reduction. 10 to 20 pesos reduction sa presyo ng baboy at the production level. Pero hindi pa rin kontento ang ilang grupo. Ayon sa Integrated Rural Development Foundation, dapat mas paigtingin ng gobyerno ang pagpapababa ng presyo sa merkado at siguruhing hindi nagugulangan ang mga magsasakang binibilan nila ng palay. Yun po ang missing. And sa lahat ng mga missing item, napakahalaga ang papel ng gobyerno sa tinatawag na price stabilization. Depensa naman ng kagawaran, unti-unti na nilang tinataas ang presyo ng binibiling palay. Naglalaro na ngayon sa 18 pesos ang kada kilo ng fresh palay, habang 24 pesos kada kilo naman ang bentahan ng tuyong palay. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DA sa mga supermarket para gawing mas malapit sa publiko ang pagbebenta ng murang bigas mula sa Rice for All program. Inuuna natin yung mga supermarkets na, di ba, meron ng agreement si Secretary with supermarkets, yung mga convenience stores, na magkaroon din ng mga access doon sa Rice for All na binebenta natin. Panawagan naman ng DA sa mga mambabatas, ibalik ang kapangyarihan ng NFA na direktang makapagbenta ng bigas. Malaki raw kasi ang maitutulong nito na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, bumibili na lamang ng palay na siyang ginagawang bigas ang ahensya. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.
Update sa kalagayan ni Pope Francis. Ayon sa Vatican, stable pa rin ang Santo Papa at walang naranasang bagong respiratory crisis. Wala rin daw siyang lagnat at nananatiling alerto at cooperative sa kanyang treatment. Noong Lunes, kinailangang i-ventilator muli ang 88-year-old Pope matapos makaranas ng 2 episode ng acute respiratory insufficiency. Higit 2 linggo nang nasa ospital si Pope Francis dahil sa double pneumonia. Kasama sa dasal ng mga Pilipino ngayong Ash Wednesday ang agarang paggaling ng Santo Papa. Alamin natin ang latest sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula po dyan sa Manila Cathedral. Paulo, kamusta ang misa dyan? Pinky, ongoing sa ngayon yung isinasagawang misa dito sa Manila Cathedral na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Buong araw na napuno ang mga simbahan ng mga Katoliko para magpalagay ng abo na siyang tanda ng kanilang pananampalataya. Opisyal na nagsimula na kasi ang Lenten season o ang panahon ng Kwaresma. Isa ang Baclaran Church sa Parañaque sa dinagsa para sa Ash Wednesday. Madaling araw pa lang, nagsimula na ang misa, may mga nakaistasyon na rin kinatawan ng simbahan sa may entrance para maglagay ng krus na abo sa mga pumapasok. Dinagsaring Pinky yung Sacred Heart Parish Shrine sa Quezon City kung saan ipinaalala ang kahalagahan ng Ash Wednesday ngayong araw. Ayon kay Father Jerry Donato, na kura paroko ng Sacred Heart, layunin ng Ash Wednesday na sa hantungang alabok ng bawat nilikha. Kaya oras na aniya para magsisi at manumbalik sa Diyos. Discipline for Lent. First, we have prayer. That is, to have more prayer this time and to have a good contact with the Lord. Second, we have the fasting. Now, fasting meaning to say the ordinary meaning, ordinarily we think about fasting from food, but that's deep. There should be something deeper there. Ayon kay Catholic Media Network President Father Francis Lucas, dapat daw isaalang-alang ng mga Katoliko ang kanilang paniniwala sa Diyos ngayong Lenten season at maglaan din ng oras para sa mga spiritual activities lalo na sa Holy Week break. Kabilang daw sa tema ng kanilang ipinagdarasal ngayong taon ay ang pag-asa. Pag-asa para sa tao, sa bayan at sa buong mundo. Balik sa iyo. At Paulo, tuloy-tuloy lang ang dasal para kay Pope? Oo, Pinky, alam mo, kanina nakausap nga natin si Father Francis at kanyang sinabi na sa mga iba't ibang simbahan sa ating bansa ay may mga pagdarasal na isinasagawa at minention niya rin kanina sa aming usapan na malaki daw talaga yung naging impact ni Pope Francis sa buhay ng mga Pilipino. In fact, may kukumpara niya kay Pope John Paul II, yung naging impact ng Santo Papa o ng kasalukuyang Santo Papa sa buhay ng bawat Pilipino. Balik sa iyo, Pinky. At mukhang marami talagang tao at buong araw nga yan. Okay lang ba yung panahon? Kamusta naman ang panahon dyan, Paulo? Mainit ba? Oo, Pinky, nung hapon ay medyo ramdam yung alinsangan dito sa area ng Intramuros. In fact, may mga foreigners pa tayong nakita kanina na namamasyal, sinusulit yung magandang panahon para mag-sightseeing. Pero nung bandang paggabi na, bago tayo umere, ay dumami na rin yung mga kababayan natin na either kauuwi lang siguro galing trabaho or di kaya ay galing sa eskwela at humahabol dito nga sa misa na ginagawa dito sa Manila Cathedral. Pinky? Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula sa Manila Cathedral. Nag-iwan na naman ng marka sa NBA history si King James. Sa edad na 40, si LeBron ang kauna-unahang NBA player na makascore ng 50,000 career points. Pumapangalawa ang Lakers legend na si Kareem Abdul-Jabbar na may 44,149 points. Nakamit ni LeBron ang historic milestone sa 136-115 victory ng Lakers laban sa New Orleans Pelicans sa Crypto.com Arena sa LA nitong Martes. Kilala ko yun. Sino? Si? Kareem Abdul-Jabbar. Kilala ko Akala yun. ko si LeBron James. Oo, naabutan ko rin yan si paring Kareem. Oo, lumalabas pa nga. Nag-artista yan eh. Si paring Larry, kilala mo? Larry Bird? Of course I know Larry Bird. Anong koponan niya? Ano ba yan? Parang, ha? Anong koponan niya? Hindi ba Toyota? Hindi, Crispa.
Kapanahunan kasi yan ng tatay mo eh. Di ba si Larry Bird, Celtics? Boston Celtics. Boston Celtics. At si Kareem Abdul-Jabbar, LA Lakers. Was he really? Yes. Gosh, I know him from the James Bond film. James Bond film? He was in a James Bond he film. was. Was he in a James Bond film? James Bond ba yun or Bruce Lee? Bruce Lee. Bruce Lee. Oh, ayan. Okay na sana. Okay na sana, nagkamali pa. Ano ba yan? Anyway, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.